Praise. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po tumayo. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isang narito sa ating bahay panambahan. And even po sa mga online viewers po na patuloy na tumatangkilik sa ating gawain. Ayan. Kakamustahin ko lamang po tayo. Kamusta po tayo? Ay, parang, nagkamusal po ba kayo? Kamusta po tayo mga kapatid? Amen. Ayan. Alam po ba natin yung purpose kung bakit tayo narito? Amen. Sige nga po, ang alam ang purpose kung bakit siya narito, pumalakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Ayan. Basahin ko lamang po sa awit 100, ang sabi po dito, umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Kaya't ngayon po mga kapatid, wala tayong ibang gagawin kundi magpasalamat, magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Amen ba? Amen. Hindi po ito ang oras para isipin natin mga problema o sino man, kundi ito po yung oras para magpuri po tayo sa ating Panginoon. Kaya po ngayon, bago tayo tuluyang magsimula, tayo po muna panandali ang manalangin. Pangunahan po tayo ni Pastor Jan. Praise God. Nananabik po ba talaga tayo? Hallelujah. Ang nananabik po ay pumalakpak at magpuri sa Diyos. Hallelujah. Sabi nga sa Psalms 118:24, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Yan. Alam ko po ang puso ng ang anak ng Diyos ay andun po yung pananabik sa kanyang puso na magpuri sa Diyos. Kaya patuloy po natin purihin. Dakilain, itaas ang Diyos sa ating buhay. Sa ating mga kamay, itaas ho natin. Tanda ng ating pagpasasalamat at surrender, O God, na puso. Hallelujah. Purihin ho natin ang Diyos. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon, makapangyarihan kang tunay, tapat kailanman. Ang inyong mga gaway mabuti. Salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa mapayapang umagang ito na kami po, O Diyos, ay narito magkakasama, Panginoon. Salamat po sa inyong kadakilaan. Salamat po sa inyong kabutihan na aming nararanasan. Salamat po sa inyong pag-ibig na tapat kailanman sa aming buhay. O Diyos, makapangyarihan. Kami po, O God, ay patuloy na lumalapit sa inyong tronong banal. Nagpapakumbaba at kinikilala ang inyong kadakilan, ang inyong kapangyarihan. Kami po, O Diyos, ay nagpapakumbaba at sa oras na ito ay nagpapasiyasat din po sa aming puso, sa aming buhay, O God. Dahil gusto ho namin na walang hadlang sa aming pagsamba. Lord, linisin mo po ang aming buhay. Linisin niyo po ang aming pagkatao. Upang andun po yung kalayaan namin mag-offer ng mga offerings, mag-offer ng pagsamba, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyong ito na kami po, O Diyos, ay makapagdiwang at makapagpasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan. Sa kabila ng mga nangyayari sa aming buhay, nangyayari sa aming paligid, tunay nga po na kayo po ay tapat at mabuti sa aming buhay. Kaya karapat-dapat kayong itaas. Karapat-dapat kayong itanghal sa aming buhay, sa aming pamumuhay. Kinikilala ka namin, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Pangunahan niyo po muli kami, ang worship team, O God, ang worship leaders, ang mga awit, mga manunugtog, na kami po ay magkaisa upang parangalan ka sa pamamagitan ng pag-awit. Sapagkat karapat-dapat kayong tumanggap ng mga papuring awit, Panginoon. Pangunahan mo kami. Lukuban po ninyo ang inyong mga anak sa lugar na ito at ang aming mga kapatid sa ibang lugar, O Diyos. Kayo po ang maitaas sa pagtitipong ito, Panginoon. Kumilos po kayo sa bawat isa, O Diyos. Maging sa aming pakikinig ng inyong dakilang salita. Lord, pangunahan niyo po ang aming Pastoral Grace. Mag-reveal po kayo sa Kanya, O Diyos, muli. Ma-encourage kami, mapalakas kami, O God.
At patuloy, O God, na makita ho namin ang kagandahan ng inyong mga salita. Makita ho namin ang kabutihan nyo sa kapahayagan ng inyong mga salita, O Diyos. Kaya tulungan nyo kami, Panginoon, na mag-focus, na makinig ng inyong mga salita. At Lord, bigyan mo po rin po kami ng kakayahan to apply, to practice what we heard from your words, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na buhay, na nagbabago, O God, nag-guide sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang aming pagtitipon, O Diyos, na winawaksi po namin ang gawa ng kaaway, O God, habang kami po ay nakikinig. At aming inaangkin na katagumpayan ng inyong mga salita sa aming buhay. Maraming salamat po. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang parte ng aming pagbibigay, O Diyos. Na sa aming pagbibigay, O God, ay makita ho namin na mabuti kayo sa aming buhay. Na kayo po ang aming Jehovah Jireh na nagpo-provide sa amin. Lord, ito po ay isang kaparaanan ng aming pagsamba. This is our act of worship, O God. Kaya patuloy, O Diyos, na sa aming pagbibigay, kami po ay nagbibigay ng may kagalakan, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat. At sa umagang ito, hayaan mo na mapuno ang aming puso ng pagsamba, ng pagdiriwang, Panginoon, ng kagalakan na nagmumula lamang sa inyo, sapagkat ang kagalakan nagmula sa inyo ay hindi kayang i-provide ng sino man, ng anuman, Panginoon. Kayo lamang ang kayang magbigay nito. Kayo lamang po ang Diyos na makakapag-satisfy ng aming mga kaluluwa. Maraming salamat sa pag-ibig niyo, Panginoon. At patuloy sa araw na ito, sa buong araw na ito, O God, sa aming pagsasama agad sa paglabas namin sa inyong tahanang ito, Panginoon. Taglay ho namin ang kagalakan na umaapaw sa aming puso, at ang kagalakan na ito ay makaka-influensya sa aming mga family, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po. Sa iyo po ang kapurihan, kadakilaan, magpakailanman. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng nagagalak ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Wow, ang dami natin. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ayan. Good morning, mga kapatid. Batiin nga po natin ang good morning ang ating mga katabi. Good morning. Ayan. Tunay nga po, this is the day that the Lord has made. Tunay nga na this is the day of celebration. Ano po bang nararamdaman ng mga tao na nasa isang selebrasyon? Excited, masaya. Meron po bang nakasimangot? Meron po bang malungkot? Mga napipilitan? Wala. Lalo na at ang celebration na to ay para sa ating Panginoon. Dapat lahat ng ating mga puso ay nagagalak. Amen? Amen! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ngayon, iaawitan natin ang ating Panginoon. Ipagdiwang natin ang kabutihan at ang katapatan ng ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Kagalakan sa puso'y umaapaw at di maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtiis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala ay napatawatan. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kagalakan sa puso'y umaapaw at di maisalarawan
ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtitis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala ay napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan na pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Hallelujah! Ipagdiwang natin ang ating Panginoon. Ready po ba kayong sumayaw para sa ating Diyos? Ay, hindi sila ready. Ready po ba tayong sumayaw? Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, mga kalalakihan, pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. mga kababaihan, pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, sabay-sabay, pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang namin ang
you, Lord, tunay Panginoon, na napakadakila mo at napakatapat mo sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos. Ikaw lamang po ang Diyos na aming pupurihin at pasasalamatan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman,
iyong likhang luluwalhati ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhati ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Sa huling pagkakataon, isigaw po natin, napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhati ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Oh, hallelujah. We worship you. Napakabuti mo. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, O God. We glorify your holy name. We exalt your name on high, O God. Tunay, Panginoon, na ina-acknowledge namin yung presence mo sa umagang ito, Panginoon. And we just want to praise you, O God. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Napakabuti mo. Napakadakila mo. Napakatapat mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay na walang pwedeng kumestyon, Panginoon, ang katapatan mo. At tunay, Lord, na nagpapasalamat kami, O God. Thank you, O God, for being faithful sa aming lahat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na antas ng papuri, pasasalamat at pagdakila. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos.
Ayun po, purihin po ulit ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa ating nagdaang awitan. Ngayon naman po ay darako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain. Ito po ay pagbubulay-bulay, pag-aaral ng kanyang banal na salita. Tawagin ko na po ang ating pastora, Pastora Grace Babon. Palakpak po para sa Panginoon. Ayan, purihin ang ating Panginoon. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Yan, so nakakahinga lang ating awitan, pero I believe na lahat tayo pinagpala ng Panginoon. Tama po ba? Parang ang ina. Konti lang ba pinagpala? Sino ang pinagpala rito? Amen. So salamat sa kabutihan ng Panginoon. Alam niyo po, ang worship po natin, napakamahalagang bahagi rin po yan ng ating programa. Pagkat dito po tayo hinahanda ng Panginoon para sa kanyang mga salita. And I do believe tayong lahat kanina na nagpuri sa Panginoon ay handang-handa na sa salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. So bago po tayo magsimula, idulog po muna natin ito sa isang panalangin. Yes, Abba Father, Panginoon, maraming salamat sa oras pong ito, sa aming gathering. Lord, we are so much, Panginoon, na marami kaming pasasalamat sa inyo, na tunay nga na ang bawat isang nandito ay hinanda mo para sa iyong salita. Marami sa aming Panginoon na may mga ine-expect na marinig mula sa inyo, and I do believe ikaw ang Diyos na magpufulfill nito sa kanilang buhay. Lord, marami sa aming may pinagdaraanan sa oras pong ito, pero I do believe, Panginoon, na ikaw ang Diyos na mananagana muli sa kanilang buhay espiritual. Kaya sa oras pong ito, itinataas namin ito sa inyo. Ikaw ang Diyos na siyang manguna sa amin. Ikaw ang Diyos na siyang maitaas at ang maghayag sa amin. Through your Holy Spirit, may your Holy Spirit speak to us right now, O God. Pagkat naniniwala kami sa inyong paggabay, kami po ay magiging maayos, magkakaroon ng kaganapan ang iyong mga kalooban sa oras pong ito. Kaya't maraming salamat. We give all glory to your name. In mighty Jesus' name we pray. And in the Holy Spirit. Amen and amen, amen. Hallelujah. Yan. So, ang ating po pag-aaralan sa oras pong ito about fire. Sabi nga kanina ni Ate Ria, ay, saktong-sakto, Fire Prevention Month. Pag-March, o yan. So, purihin ang Panginoon pagkat talagang lahat ay ginagawa niyang in order. Talagang orchestrator ang ating Panginoon. So, where is the fire? Kaninang init-init. Nung nagdaang panahon ng init, tama ba? Ay, isa lang na initan. At sa inyo, marami yata sa atin dito nilalamig eh. Amen po ba? Sino rito nakaramdam ng mainit na? Kanina nga ang init eh, nagpupuri tayo. Naramdaman niyo ba yung apoy? O baka nanlalamig na tayo? Amen? So marami sa atin nag-aalab kanina. And I do believe sana yung pag-aalab na yon, maka-impluensya yan. Hindi virus ang sa atin, mag-contagious eh, no? Hindi virus yung makakahawa sa atin, kundi apoy ng Panginoon na binibigay niya sa buhay ng bawat isa. Amen? Kaya ang topic natin for today is, where is the fire? Sino rito nakakita na nasunog? Amen. Sino nakita ng apoy? Hindi pa rin lahat. Kilala niyo ba yung apoy? Alam niyo yung apoy? Pag minsan nagluluto tayo, ayan. So alam niyo, ilang beses na rin ako nakita ng sunog. Pag minsan sa news, pag minsan ako, matika ko na rin masunog yung bahay ng tita ko. Alam niyo, nilang may share ko kinakwento ng tita ko. So ayun, minsan ang fire po, may mga po yung pakinabang, at the same time, it become destroyer din. Amen? Pero gamitin po natin sa tama ang pag-aaralan natin ngayon about fire. So, no fire stays with empty timber. Alam niyo yung timber? Parang panggatong ito. Kung sino pa rito naka-experience pa noon na may gatong-gatong? Oy, amen. Yung iba hindi nakilala. Salamat sa Panginoon. Meron na Shalane ngayon. Pero noon, gatong lang. At ang hirap pag tag-ulan. Kami namumulot pa kami ng panggatong. Na-experience namin yan. Kala nyo ba? Kaya alam nyo yung 90s, etong mga, sabi nga generation, di ba? Salamat sa Panginoon kasi naabutan ko yon, etong henerasyon na to, pati yung Z generation. So salamat sa Panginoon dahil meron tayong mga experience na may kwento natin sa ating generation ngayon. So alam niyo po, bilang isang Kristiyano po, admit natin sa ating sarili na hindi tayo laging malakas. Amen? Sino pumasok dito na nanghihina kanina? At nung pumasok siya, nakaramdam siya ng kagalakan sa Panginoon. Alam niyo po, ito ay binubunga ng fellowship. That's why we are here. Kasi hindi tayo malakas. Alam niyo, yung isang panggatong, kapag sinindihan mo yan, hindi yan masyadong maglalagablab. Nung pumasok ka rito, para kang timber. Para kang isang kahoy.
Pero nung tayong lahat ay nagsama-sama, kanina nararamdaman ko yung apoy. Amen po ba? Nararamdaman niyo ba yung apoy? Nakakapaso ba? Hindi. Ang sarap sa pakiramdam na nag-aapoy tayo sa Panginoon, pero we have to admit na hindi everyday ganun tayo. Pag Sunday lang. Wag naman sanang ganun. Amen po ba? So we have to admit na hindi tayo laging strong. That's why we need God. Kasi hindi tayo malakas. That's why we need God. Kasi kung kailan mahina tayo, pinapalakas tayo ng Panginoon. Amen po ba? So, we're not always capable to keep going by our own. Hindi po natin laging kaya po yun, na tayo lang. Even our will, kahit malakas pa yung ating kaisipan, kaya natin, independent tayo sa mundo. O okay lang yun, pero sa ating bilang Kristiyano, hindi okay yun. Amen po ba? Hindi tayo pwedeng maging independent dahil andyan ang Diyos na ating sandigan. So without an ending source of strength and power from the Lord, we will become inconsistent and fallible. Yung lagi tayong maaring magkamali. Amen po ba? Kaya sa buhay po natin, kagaya ng kanina, sinabi ko, yung kunento ko na, nung bata pa po kami, talagang gatong lang. Gatong lang po. Kukuha kami ng panggatong, sisibakin namin. Gusto ko yung ipil-ipil, madaling sibakin, dali pang magsiga eh. Ipil-ipil. Alam niyo ba yung ipil-ipil? Kinakain pa nga namin bunga nun eh. Diba? Sino nakatikim dito ng ipil-ipil na bunga? Ayan, rich kid kasi kayo eh. Yung iba kasi rich kid, kaya hindi na natikman. Pero alam niyo po, napakaganda ng mga memories noon kung babalikan natin. And during that time po, talagang nag-iipon kami ng mga panggatong. Lalagyan namin yan sa ilalim, ay sa itaas nung tawag doon, yung kalan. Kasi para pag umusok yon matutuyo. Alam niyo po ba, pag rainy season, ang hirap, ibahain pa naman sa ibayo. Hindi pa ganyan itsura dati sa ibayo. Ang itsura po niyan dyan ay bukid. Kung natandaan niyo po yan, bukid po yan, taniman po yan ng palay at naging baseballan. Tapos nagkaroon na ng maraming bahay. Napakaganda po noon. So napakaganda noon po doon. At nag-ipon po kami ng mga panggatong. At alam niyo ba, napakahirap talaga pag tag-ulan kasi basa yung mga panggatong. Siyempre, di ka naman makakapaglagay doon ng unlimited na panggatong eh. So talagang limitado. At pag basa po yun, ang hirap pasigain noon. Diba? Ang hirap. Ginagawa po namin doon kasi hindi magtatagal din yung yung sa papel lang eh. Lalagyan namin ng kerosene para sa ganun magliliyab yun. At pag nagsimula na po yung magliyab, ay talagang makukonsume na yon. Hindi na mahihirapan ng apoy. Ganun po in our life. Sometimes ang hirap pag-apuyin on our own. Diba? Dumadating yung rainy season sa buhay natin, mga pagsubok, o kahit nga walang pagsubok nakakaramdam tayo ng loneliness. Ito yun eh. At kapag dumadating to, anong gagawin mo? Anong gagawin natin? Hindi mo kaya pag-apuyin ng sarili mo. We need Jesus Christ. We need the Holy Spirit. We need the Abba Father. And without them, wala tayo. Lanta tayong tao. Para tayong panggatong na walang pakinabang. Amen po. At makikita po natin sa ating pag-aaralan ngayon, how to stay on fire. Sino nais dito mag-stay on fire? Amen. So number 1, acronym lang po natin yung FIRE. Filled with the Holy Spirit. We must filled with the Holy Spirit. Kapatid, sino na sa atin dito magsasabing, I am filled with the Holy Spirit? Hindi talaga lahat. You know why, kapatid? Kung ba't hindi tayo talagang lahat? Kasi sometimes, kahit namumuhay tayo bilang Kristiyano, hindi tayo sumusunod sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagdidikta ng ating gagawin. Sabi rin sa Leviticus 6:13, the fire must be keep burning on the altar all the time. It must not go out. Remember, during that time sa Old Testament, ang temple, doon sila naghahandog, doon nila minimit ang Panginoon. Right now, kapatid, where is the temple of God? Us. And that's why God said, the fire must keep burning on the altar. Kapatid, the fire of the Lord must be keep burning in us. It is required by the Lord. At sabi diyan, it must not go out. Kanina sinasabi natin, hindi tayo lagi nag-aapoy. But God said right now,
lalo na sa panahon po natin ngayon, na lamang ang Kristiyanong powerful, lamang ang Kristiyanong lead by the Holy Spirit. And God said, it must not go out. Huwag tayong lalayo, huwag nating hahayaan na mawalan tayo ng apoy. If you want to stay on fire, know the source. At sabi nito, possessed by the source. Who is the source of our fire? Jesus Christ. Ang tanong, possessed ba natin si Jesus Christ? Nasa atin ba ang Jesus Christ? Nasa puso ba natin ang Panginoon? Hallelujah. Kapatid, alam niyo po, ang Panginoon manggigising ngayon. At kung willing ka na ma-revive, magkaroon ng breakthrough sa iyong spiritual, i-prepare mo ang sarili mo. Tanggapin ang salita ng Panginoon. Pagkat naniniwala po kung may gagawin ng Diyos sa oras mong ito. The Holy Spirit is moving right now. The Holy Spirit. Nasisense niyo po ba? Alam niyo, kanina ko pa nasisense, kanina pa lang sa worship natin, I sense that the Lord is sabi nga, doing something in this Sunday morning. At pasalamat po tayo, nandito ka. Amen po, nandito ka. Hindi ka pumunta kung saan-saan. Alam niyo po, panalangin ko, habang ito po nire-review ko po ito, Panginoon, i-prepare mo po kami. Dalhin mo yung mga anak mo, tawagin mo, and I praise the Lord. Dahil lahat nandito ay anak ng Diyos. At willing na mag-alab sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, fire is important element of our ministry. Amen po. And sadly, hindi po tayo lahat naglalagablab. Amen po. We have to understand kung gaano ka-importante ang apoy sa ating buhay. Sabi diyan sa John 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you want and it will be done for you. Ano pansin niyo diyan? Yung naka-yellow. Yung naka-yellow. Alam niyo po, gustong-gusto natin diyan yung pinaka-last. Ask whatever you want and it will be done for you. But take note natin yung sa unahan. If there is a condition. If you remain in me and my words remain on you. Tandaan niyo po, magkaiba po yan. If you remain on me and my words, kailangan parehong nagre-remain tayo sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Without tayo po sa ating buhay, kung wala po tayong pagsunod sa Panginoon, paano magre-remain ang Panginoon sa atin? Kung hindi natin susundin ang kanyang salita, paano magre-remain itong salita niya sa atin? Kaya ito po napakahalaga. Kailangan po natin ito. We need to be a powerful Christian. Alam niyo po, ang dami nang nangyayari sa mundong ito. All science is there. Tinuro na ni Pastor yung eschatology kasi napapanahon. At tayong lahat, dapat maging handa po tayo sa galaw ng banal na Espiritu Santo. Pagkat sinabi na in the last days, bubuhos ang banal na Espiritu Santo, there will be a revival, a great revival, awakening sa lahat ng Kristiyano. Kaya kapatid, paniguruhin po natin na matatanggap natin iyan. Tanggapin po natin itong revival awakening ng banal na Espiritu Santo. Sabi yan, if you remain in me, be purposeful. Sabi nga, be purposeful in every situation. In every situation po, magkaroon tayo ng intentional. Intention mo ba na pumunta sa church ngayon? Ano po, kahit hindi, salamat sa Panginoon, dito ka. Niloob ng Diyos dahil may gagawin siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kailangan po maging forceful ang ating intention. To remain in God and stays in His will, we must be zealous. Magsipag ka. Diba? Sabi yan, how? Paano mag-stay on fire? Be filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit is the living fire. The living fire po yan. Desires to be filled with the Holy Spirit. Kaya lang ang problema sa atin, ayaw natin i-desires eh. Alam niyo po ba kung ba't hindi natin dinidesires na ma-filled with the Holy Spirit? Kasi hindi natin siya kilala. Amen? Hindi natin siya kilala kung ano yung kaya niyang gawin, yung kanyang mga abilidad.
Kaya hindi, kumbaga naririnig lang natin siya, pero hindi tayo gumagawa ng kaparaanan para makilala siya. Persona po yan ng Diyos. At sa oras pong ito, sa ating pong henerasyon, siya po'y nagmi-minister sa atin. Alam niyo po ba yun? Napakahalaga ng banal na Espiritu Santo. Amen? So makita natin dito, question po natin, am I filled with the Holy Spirit? Filled ba ako ng banal na Espiritu Santo? Am I walking in the will of the Holy Spirit? Alam niyo po, if we want to stay on fire, be filled with the Holy Spirit. Kilalanin po natin. Sabi nga sa Acts 1:8, at sino nakakalam ng Acts 1:8? Acts 1:8. Sabi rito, tatanggap ng kapangyarihan. At tayo ay tatanggap ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging saksi ko. And that's why maraming Christian ang hindi sinasagawa ang Great Commission pagkat hindi filled with the Holy Spirit. Kapatid, kaya po tayo naggagawa natin maging saksi sa Panginoon pagkat ang banal na Espiritu Santo na gumagabay sa atin, siyang kumikilos sa ating buhay. Kapatid, gusto niyo po ba maranasan ang banal na Espiritu Santo? Mamaya po mananalangin tayo. We will ask the power of the Holy Spirit that each and every one right now na nandito ay hindi lalagpasan ng Panginoon. Hallelujah. Praise be to God. Sabi pa rito sa pangalawa, intentionally grow. Ayan. Sino ba rito, ilang taon na pinakamababa sa atin dito? Pinakabata. May 19 ba? Wala na. Wala na, 20. Ayan, 20. May 18 ba? Baka may 18 malagpasan ko. Wala talaga kasi 15, di ba? Bawal 15 pababa. So, mga ano na. So, ibig sabihin, 29 pinakaya. Meron pa? Uy, okay, nagtuturo dyan. Ayan, ba't parang di ako nakita? Oh, iba yan. Ayan, mabuhay tayo sa katotohanan, kapatid. Yan. So, 20, pinakabata, di ba? Kapatid, nung pinanganak ka, hindi ka na ganyang kalaki. Nung pinanganak ka, may nagbago sa'yo. Tama ba? Tama ba? Oy, hindi ko sinasabi yung physical. Kahit ganyan naman si Emrose, talaga namang mahal ka namin, kapatid, mahal ka namin. May nabago sa kanya, gumanda si Emrose. Amen ba? Oh, amen. Ibig sabihin, kapatid, tayo pong pinanganak, tayong nilikha ng Panginoon. Tayong nilikha niya na may buhay, kahit nga mga halaman eh. We are meant to grow. Amen? We are meant to grow. Tanungin mo yung kapatid mo. Tanungin mo yung katabi mo. Lumalago ka ba? Tanungin mo rin yung nagtanong sa'yo, ikaw, lumalago ba? Ayan. Batuan na tayo ng katanungan ngayon. Alam niyo po, walang create ang Panginoon na hindi lumago. Alam niyo ba yung kabuti? Even yung kabuti na yan, lumalago yan. Kaya nga sarap-sarap niyan eh. Maliliit pa lang ang china-chop-chop na. Sabi nga, in this world that pass by with time, lahat po tayo nag-grow, nag-i-improve. Grow is part of life. Therefore, prepare a room to grow. Alam niyo po ba mga kapatid, kaya tayo hindi lumalago? Kasi masyado tayong puno sa ating sarili. Yung isang baso, punuin mo yan ang punuin, ganyan pa rin ang laman yan. Anong gagawin mo? Maghanda ka ng mas malaki. Amen po ba? Maghanda ka ng mas malaking room. Kasi ikaw ang may capacity niyan. Kung hahayaan mo sa iyong buhay na lumago ka, marami kang matututunan. Alam niyo po, yung nagsisimula pa ako sa ministry, wala naman akong alam. Wala pa akong alam. Naglilinis-linis lang ako dyan. And therefore, mga kabataan nagkaroon ng training, yan, disciple, napakahalaga po niyan. Natuto po akong manalangin. Kala niyo ba, hindi ako marunong manalangin noon? Ayoko mananalangin, natatakot ako eh. Pero kailangan lumago. Allow yourself to grow. Amen po ba? Nakakatakot. Kasi bago. Nakakatakot. May takot. Pero pag nagsimula ka mag-grow, mag-hunger ka na for more. And God used me in every, sabi nga natuto ko mag-drum. Ngayon, natuto ko mag-ukulele nung nagkaroon ng pandemic. Dati, natatakot ako sa string instrument kasi nahirapan magkabisado ng chords.
And praise be to God, nasa harapan niyo na ako ngayon. Dahil ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa ating buhay at hinayaan niya, inallowed niya po akong magamit. At naging kagamit-gamit po ako. Hindi dahil sa aking sarili, dahil po ito sa Panginoon. Diyos lang ang magaling. Amen po ba? Hindi po ako. Ginagamit lang po ako. Kasangkapan lang po ako ng Panginoon. All glory will always be belong to God. Amen po? Kaya makita natin sa ating buhay, yung ayaw pong mag-grow, mahihirapan po tayong paggamit sa Panginoon. Amen po? Sabi niya sa 2 Peter 3 verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen? Kaya po tayo, nung tayo po naging Christian, wala tayong kaalam-alam sa Biblia. Amen ba? Yung mga kaalaman natin, mga napulot lang natin, narinig lang yan kung saan-saan. Pero honestly, wala tayong kaalam-alam sa Biblia. Wala tayong kaalam-alam sa Panginoon. But God said, grow in the grace and knowledge. Saan? Sa ating Panginoong Jesus. Ang halaman kaya yung nag-grow, kaya yung nakikita nyo, ang laki-laki. Yung kwento ko nga sa inyo yung balete, di ba? Doon sa baler, sino na nakapunta doon? Yan, nakakita na. Napakalaki po, no? Mas malaki pa dito sa church natin. Sabi doon, kung ako nagkakamali, 400 o 500 years na. Ang dami ng pinagdaanan niya. Ilang gera na yung kanyang pinagdaanan, pero nandoon pa rin siya. Nandoon pa rin siya kasi yung ilalim nun, napakalago din. Kapatid, kung gusto po nating lumago, grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen? Lumago po tayo ng pagkakilala sa Kanya, kaya tayo nandito nag-aaral upang makilala siya ng lubusan. We should preach Christ in every way. Ituro po natin yan. At kilalanin po natin ang kapangyarihan at authority ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Create a fire. Alam niyo po, ang fire by nature, nag-expand dyan. Amen po ba? Hindi naman pwede akong gumawa ng example ng fire dito. Di po ba? Pero by its nature, fire, its grow, lumalago po yan. Lumalago po yung ating apoy. Nag-aalab yan. Yung naalab lang, hanggang sa naglalagablab. Nakita po kayo ng wildfire? Amen? Amen. Alam niyo po dyan din sa Ibayo dati. Kasi nga dati ano po yan, halaman, ang tawag doon yung talayban yun. Dati nagkaroon po dyan ng fire. Siguro sa sobrang init, yung mga dayami, grabe ang usok. Ang dami pong nasunog doon na dayami kasi tuyong-tuyo siya eh. Ganon din po tayo. Hindi tayo ba nanunog Ayan, na-experience ko na kasi maging arson. Hindi ako nanunog. Napagbintangan yan, correction. Ayan, dahil noon pa po yun. So grabe, ano ba naman to? Wala namang intensyong manunog, pero ganun talagang ginawa sa akin. Pero salamat sa Panginoon kasi may natutunan tayo. Kaya nga nung binabalikan ko to, naalala ko yun, natatawa talaga ako. So sabi ko, grabe talaga yung past life ko. Ganun po. Alam niyo po, yung fire na nasa atin, palaguin po natin yan. Kasi kung di po natin palalaguin yan, mamamatay yan. Amen po ba? Mamamatay yan. So intentionally, tandaan niyo kapatid, intentionally. Hindi lang kung maisipan mo. Intentionally, you must grow. Let your fire grow. Iyan po ay isang kaparaanan upang tayo magstay on fire. Sabi pa dyan sa 2 Peter 1, verses 5 to 8. Alam niyo po, meron po tayong gagawin. Kagaya nga na sinabi ko, itong virus contagious nakakahawa At sana yung mga apoy din natin nakakahawa. Sabi diyan, for this very reason. Sabay-sabay anong kasunod? Sabay-sabay natin basahin. Make every effort. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-effort ka naman. Sabi mo rin, ikaw din. Yan, tayong dalawa mag-e-effort, tayong lahat mag-e-effort. Para saan? To add to your faith, excellence, to excellence, knowledge, to knowledge, self-control, to self-control, perseverance, to perseverance, godliness, to godliness, brotherly affection, to brotherly affection, unselfish love, to its, these things are really yours, and are continually increasing. Sabi diyan, they will keep you from being ineffective.
Kapatid, kaya pala kailangan mo mag-effort. Kasi kung di ka mag-effort, ano mangyayari sa'yo? Yan. Ano, iba-iba yata yung pinabasa nyo. Isa lang yan dyan Magiging ineffective and unproductive kang Kristiyano. Kapatid, kaya kailangan po natin mag-make effort. Dahil kapag hindi po tayo nag-effort para palaguin ang ating sarili, iyan ang kalalabasan natin. Ineffective and unproductive Christian. And ayaw po yan ng Diyos. Tandaan niyo po, ayaw ng Diyos yan. Kaya nga lagi niya yan sinasabi sa atin at pinapaalala na lagi po tayong mag-make effort. Be motivated and intentional in doing effort. Amen? To pursue Jesus Christ intimately. So kapatid, kung tayo po motivated at intention talaga natin lumago sa ating Panginoon, gagawa po tayo ng kaparaanan. Agree po ba tayo? Willing po ba tayo gumawa ng kaparaanan? Amen. Kasi alam niyo po ba, sinasabi ng Panginoon, siya yung gumagawa sa atin. Kaya alam natin na gumawa ang Panginoon sa buhay natin upang magkaroon tayo ng mga abilidad. Because God let, hinayaan niya. Kung hindi po natin nahayaan ng Panginoon kumilos sa buhay natin, sino gusto mong pakilusin sa buhay mo? Amen po ba? Nag-gets niyo ba? God or nothing. Tandaan niyo po, kung hindi sa Diyos, saan? Kayo makakasagot niyan. Kaya po makita po natin sa ating buhay dito. Sabi nga, by the time we should realize, maisip natin how important to grow and to live a life of stagnant. Umalis tayo sa buhay na stagnant. Amen po ba? Kasi ang Kristiyano meant to grow. Kaya umalis tayo sa buhay na yon. Sabi rito, tanggalin din natin yung limitation sa buhay natin. At gumawa tayo ng aksyon. Grow with thunder, grow with ladder, grow with water, grow with fire. Palaguin natin ang apoy. The more we grow, the more we become stronger and powerful Christian. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So when you grow, ito yung pangatlo, raise your actions and work. Amen. Amen. Re-raise po natin yung action natin at yung mga ginagawa po natin. Sabi nga, when you are filled with the Holy Spirit at growing, then it should be evidently. Dapat evidently. Amen po ba? Kaya sabi rito, raise. Raise. Itataas po natin. Alam niyo pa, nung ako'y bago-bagong Kristiyano, hindi ko po naiintindihan yung pagta-tithes and offering. Hindi ko po naunawaan. Pero ang nararamdaman ko po pag nagbibigay ako, ang sarap sa pakiramdam. Amen po? Hindi ko po alam yung principle. Hindi ko po alam yung prinsipyo po ng pagbibigay. Amen po? And sometimes kapag minsan, sa akin na to eh. Sa akin na to eh. Amen? Kumbaga, pagdadamutan ko pa ang Panginoon eh. Pero nung nalaman ko yung principle, natutunan ko yung principle that when you give, hindi ka pala basta lang nagbibigay. Ayan po ba? Nararanasan po ba natin that when you give, alam niyo po, ina-allow niyo yung sarili niyo na magkaroon pa. Amen po, kaya simula po no, pag nagbibigay ako, talagang nilalaan ko yon. Pagka-withdraw ko, tabi na kaagad to. Hindi pwede mabawasan to. Kasi pumapatak yan ng weekdays eh. Kaya pagdating ng Sunday, mamadali ka nang ilabas yan. Bago pa yan, napakaganda pa yan. Hindi lang basta ibibigay mo, gusot-gusot. Diba? Na ano nyo po ba yan? Yung nagbibigay tayo ng gusot-gusot sa Panginoon? Diba? Gano'n din naman halaga niyan eh. Hindi eh. Diba? Magre-raise din yung standard mo when you grow eh. Gusto mo maging excellent ang lahat. Sabi nga sa Philippians 4:8, di ba? In everything we do, dapat i-honor natin, just, true. At sa dulo po doon sabi, excellence and trustworthy. Ginagawa po ba natin to with excellence? Are we doing our effort for God na may excellence? This is what God wants us. Yes, gusto niya yung puso natin, yung kakayanan natin, pero kung kaya pa natin i-stretch yung ating kahanan, why not?
So alam niyo po, yung natutunan ko po yun, doon ko po nakita na ang Diyos ay tapat. Amen po ba? Ang Diyos nagpo-provide ng pangangailangan. By the time na kailanganin natin yung isang bagay, provide na ng Diyos. Hallelujah. Amen? So sabi pa nga dyan, raise your giving, raise your caring, compassion, love, and dedication to God. Level up our standard in Christ. Above reproach. Tayo po mga Kristiyano, above reproach po tayo. Yung ginagawa ng karamihan, masihigitan pa po natin. Amen po? Sabi dyan sa Titus 3:1, remind them to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work. Ang bawat Kristiyano po na lumalago ay nagpapasubmit. Amen po ba? Nagpapasubmit. Pag sinabi ng leader mo, kumanang ka, hindi ka kakaliwa. Amen? Willing kang sumunod. Alam niyo po, dati, kasi experience ko to eh. Yung una-una, di ba? Ayokong mag-dress. Bakit ba ayokong mag-dress? Buti nga nag-church ako eh. Diba? Mahigpit ang aming leader eh, by that time eh. Yan. So, pero thankful ako sa ating leader kasi natutunan ko. Nung namblema na ako, sabi ko, paano ba to? Kailangan mag-dress? Hanap pa ako ng dress talaga. Pero doon ko na-realize, ang sarap pala mag-dress, no? Hindi dalawa yung labahan mo. Isa lang, isang suotan lang. Yun na yun. And nakita ko doon, ang ganda pala. Di ba? Yung modesty. Nakita ko po yung kahalagahan, yung principle. Kaya when we allow to grow ourselves, raise our action, obey the rulers. Sundin natin yung mga leaders natin. Ewan po ba, kasi alam niyo po ba, napagdaanan din namin pinagdaanan nyo. God allowed us na mangyaring experience na yon para ma-minister namin kayo. Alam niyo po, napakaganda ng ginagawa ng Panginoon. Ayan po ba? So the person intentionally raises to grow him, let himself subjected to the rulers and authorities as a sign of being submissive. Kung hindi po tayo nag-obey, hindi po tayo submissive. Tandaan po natin, Jesus Christ Himself, naging submissive siya doon pa sa mga evil authorities. Nabasa niyo po ba yun? Nagpasubmit siya. Nagpasubmit din siya sa Abba Father. And the same thing in us. Know our leaders and be submissive. Amen. Amen. Kailangan agrihan po natin itong lahat. Tandaan po natin, amen is a sign of agreement. Kaya pag nag-amen tayo, period. Amen po ba? Amen. Praise be to God. Yeah, sabi rito, the results of submission are obviously be obedient and prepare for every good work. Yan. Kapag nagpa-submissive po tayo, ibig sabihin, hinahanda po tayo o hinahanda rin natin ang ating sarili na mag-take ng action. Mag-ministry. Ayan. So, sabi pa dyan, sa Titus 3, yan, verses 4-6, dyan pa rin po, sa kasunod lang. But when the kindness of God, our Savior, and His love for mankind appeared, tignan nyo po ha, He saved us not by works of righteousness that we have done for on basis of His mercy through the washing of the new birth and the renewing of the Holy Spirit. Sabi diyan, nung nagpakita ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Alam niyo po, kaya napakagandang best example ang ating Panginoon. Kasi hindi ko to sinasabi for myself, for the leaders. Sinasabi ko po to because it is biblical. God Himself, pinakita niya sa atin. Pinakita po niya sa atin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagmamahal, pagkukumbaba. Sino ba dapat nating sinusunod? Amen po ba? Kailangan magkaroon tayo ng Christ-like character. Kapatid, Christ-like character. Hindi character ng nanay mo, ng tatay mo. Christ-like character po yung sinusunod po natin. At kagaya ng ginawa ng ating Panginoon, hindi po ba tayo grateful na tayo niligtas niya? Nagpakumbaba siya sa atin? Sino ba tayo sa harapan niya? Amen po ba? At every time, maalala natin yung salvation ng Panginoon. Maalala natin yung mercy ng Panginoon sa buhay po natin. Alam niyo po, mamimelt po kayo. Mamimelt po tayo.
Kaya nung pinag-aaralan ko po to, talagang grabe po yung deal ng Panginoon sa akin eh. God Himself, our pattern. Jesus Christ is our pattern. Ginawa po niya yan. Kaya we should do it as well. Aside pa, our basis is Jesus Christ in His grace and mercy. Therefore, our goal is to do the same in full boldness and compassion. Sinabi pa nga ng Panginoong Jesus, at makakagawa pa kayo ng higit sa ginawa ko. Yung gusto natin, higit sa ginawa niya, pero hindi tayo sumusunod sa Kanya eh. Amen po ba? Kaya makita po natin, if we want to be a powerful Christian, sundin po natin ang ating Panginoon. Sabi pa dyan sa ating pag-aaralan, engage and participate in good work, prevent us from being ineffective and disable Christian. Ayan. Kung hindi po tayo able Christian, sa tingin nyo, ano tayo? Ano? Bulong-bulong kayo dyan. Sabi niya sa Titus pa rin po, make every effort to help Sinas, the lawyer and Apollos on their way to make sure they have what they need. Here is another way to our people can learn to engage in good works to meet pressing needs and so not be untruthful. Ano tinuturo po sa atin dyan? Ano tinuturo sa atin dyan? Sabi, raise your actions and work. Hahayaan ba natin mga kapatiran natin na in need, wala tayong gagawin? Alam niyo po, salamat sa bawat isa po. I have to say this na nagpapasalamat po ako sa bawat isa that during this pandemic, hindi po natin nakaligtaan ng bawat isa. Yung mga kapatiran nating in need, kahit nga hindi na natin kapatiran na dating dumalo inabot natin sila. Kasi kumikilos tayo We raise our actions and works. Kagaya na sinabi niya sa Titus. Make effort na tumulong. Amen po ba? So makita po natin dito sa ating pinag-aaralan, kung tayo po'y nag-aapoy, sabi ko nga kanina, tinanong ko, sino na nakakita ng nasusunog? Nasusunugan? Nakakita na ba kayo na nasusunugan? Naitatago ba yun? Itago natin may nasusunog. Amen po ba? Ibig sabihin, kitang-kita. Umuusok pa nga Diba? Umuusok pa nga Alam niyo po, ganun din po tayo. Dapat evidently, kitang-kita rin po sa atin na nag-aapoy tayo. Hindi po tayo pwedeng pa-demure Christian. Hindi po pwedeng, teka lang, pandemic, medyo sa bahay muna ako. Ano? Ganun ba yung tinuturo sa atin? Noon nga, nagpe-persecute ang mga Kristiyano during that time. Pinipersecute sila Pero they meet. Nagkakaroon ng fellowshipping. Kaya nga, di ba, pag hinuli sila, nadudun pa sa fellowshipping, tayo ba, handa tayo pag may pumasok dyan, o baka biglang magtakbuhan sa taas. Kapatid, eto po yung panahon na maging bold po tayo in our faith. Kasi kung hindi tayo magiging bold sa ating pananampalataya ngayon, alam niyo mo, mas higit pa yung mararanasan natin someday. Ngayon pa lang, ihakbang nyo yung pananampalataya na yan. Sabi nga ng ating pastor, ihakbang natin yan. Yan. So makita po natin dyan sa ating pinag-aaralan. Sabi dito, obviously Christ followers, obviously Christian, obviously a powerful, bold, and on fire believers. Dapat lagi po tayong nag-aapoy. Sabi dyan sa Philippians 2:13, di ba? Lahat naman ng desires natin and effort, binibigay din yan ng Lord. Binibigay din po yan ng ating Panginoon. Kaya tayo po, hingin natin. Alam niyo, hindi naman ako dating masipag. Tamad ko nga, gusto ko tulog lang sa bahay. Pag Saturday, Sunday, gusto ko matulog lang, maghapon, tulog lang. Pahinga kasi parang pagod na pagod ka Pero naalala ko natutunan ko na hindi pala ganun ang isang Kristiyano. Amen? Hindi ganun ang buhay ng isang Kristiyano. Sinabi diyan, desires. Magkaroon tayo ng desires and effort at hindi basta-basta darating sa atin. Hello! Hindi biglang babaksak, ayan na yung desires mo. Hinihingi yan sa Diyos. Yan. Yung pagpapastor po, hiningi ko po yan sa Panginoon yung puso na yan. Panginoon, bigyan mo ako ng puso ng isang pastor. Magkaroon ng compassion sa mga tupa. Kasi dati po hindi po ako ganun. Wala akong pake sa katabi ko. Basta
sarili ko lang yung buhay ko. Hindi ako dalaw ng dalaw sa bahay. Ayoko naging istorbo. Ayoko nagchat-chat-chat. Ayoko may mga maraming kausap. Pero noon yun, hiningi ko sa Panginoon yung compassion ng isang pastor. Hiningi ko po yan. At kung gusto po natin magkaroon ng compassion as a servant, as a powerful Christian, ask God. Amen? Hingin natin sa Panginoon. Problema, ayaw natin hingiin. Kasi ayaw natin magtrabaho. Amen po? Ayaw natin kumilos. Gusto natin maging on fire. Tapos ayaw natin gumalaw. Hindi po ganun. So for the last, how to stay on fire? Sabi nga rito, may question ako eh. Does your fire is obvious? Bago tayo humantong sa pinakahuli. Does our fire is obvious? Oh, sabi yung nag-aalab, namamatay na. Obvious pa ba sa atin na Kristiyano tayo? O magugulat na lang kapitbahay mo, ay, Kristiyano pala yan. So kapatid, hindi ganun. Ngayon po ba? Ang pagiging Kristiyano, tinatayuan po yan. Hindi ka lang tinawag na Kristiyano dahil nag-church ka ng Sunday. Ang Kristiyano, may Kristo. Pag sinabi may Kristo, si Jesus Christ na ang namumuhay sa sarili natin, hindi na tayo. So yung nating bisyo, pipilitin natin na hindi na gawin. Intentionally. Hindi mo sasabing Kristiyano ako. Kasi nag-church na ako every Sunday, nakikinig pa kayo, alam ko nga tinuro niya last Sunday. Hindi ganun. Ayan po ba? Hindi pagalingan. Pasunuran ng Kristiyano. Kung sumusunod ka sa Panginoon, praise be to God, napaparangalan po ang ating Panginoon. So for the last, how to stay on fire? Be equipped to protect. Ano niyo po, kagaya nung sinabi ko kanina, nung kami po'y nagluluto, malakas ang hangin, umuulan, basa. Alam niyo po, hindi niyo po mapoprotektahan yan kung basta ka na lang magluto dyan. Kaya nga pag nagluluto ka, may harang yun eh. Di ba, kala Brother Alex, kung napuntahan nyo, meron sila doon, parang bahay ng di ba? Ang cute-cute. Alam niyo po, kung iyon, inilantad lang, hangin-hangin doon, baka iniinit natin, maliligo na tayo, hindi pa kumukulo. Alam niyo kapatid, tayo po, kailangan po, yung fire sa ating buhay, pinoprotektahan. Amen po ba? Pinoprotektahan po natin. At isa sa nakamamatay sa apoy natin, kasinungalingan ng kalaban. Para po yung tubig, para po yung apoy na papatay, parang hangin na papatay sa apoy natin. Nakarinig na ba kayo ng kasinungalingan ng kalaban? Kanina narinig nyo to. Huwag kang dumalo, pagod ka eh. Huwag kang dumalo, aga pa eh. Puyat ka, pagod ka. Pwede ka magpahinga, maintindihan niya ng Lord. Ha? Noon nga naalala nyo, yung kay Paul, di ba yung mga alipin, nalaglag nga kasi pagod eh. Tapos natagalan pa ng pagpipreach. O, wag naman sana dyan na. Matagal na ba ako? Parang wala pa naman. So, walang malalaglag sa upuan niyan dahil inaantok. Ha? Pagod yun, mga alipin yun. Pero bakit sila nagsisikap? Kasi pinoprotektahan nila yung fire. Pinoprotektahan nila yung apoy ng Panginoon sa atin. And tayo will be equipped to protect. At ano yung ating protection? Armor of God. Amen? Kapatid, may pumasok ba rito na walang damit? Nagtingin, sino ba walang damit dito? Ayan. Kapatid, hindi natin nakakalimutan magdamit araw-araw. Bago pa nga eh. Nagpabango ka pa nga ngayon eh. May jacket pa oh. Diba? Ano yung ibig sabihin? Hindi natin nakakalimutan magdamit. Therefore, wag natin kalimutang isuot the whole armor of God. Amen po ba? Amen? Nabibigatan na ba kayo sa armor? Kaya pag minsan, tanggalin ko muna itong helmet ko, ang bigat-bigat na eh. Yung belt of truth ko, tatanggalin ko muna, ang bigat kasi. Ganun po ba? No, kapatid. Sabi dyan, equip to protect. Ephesians 6:10-18. Kapatid, kahit nga hindi ko nabasahin ito alam nyo na dapat ito eh. Kasi dapat suot-suot po natin yan. Basahin niyo po yan.
Sige, basahin na nga natin. Nandito na rin lang. Ngayon po ba? The whole armor of God. Sabi dito, finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the scheme of devil. The problem, kaya po tayo naloloko ng scheme ng kalaban, dahil hindi natin sinusuot ang whole armor of God. Whole armor. Hindi lang po, ito pong helmet, ay yung iba hindi na, yung sandalyas hindi na. Sinabi dyan, the whole armor. Put on! So that, sabi rito, makakatagal tayo. So that we can able to stand. Alam niyo po, minsan nakakalungkot na Kristiyano, tinatapak-tapakan na ng kalaban, okay lang sa kanya. Narinig ko sa isang pastor, naku, alam ko na yung gawa ng kalaban na yan, siya ang iiyak sa akin. Kaya ba natin sabihin yan? Siya ang iiyak sa akin, mananawa siya, wala siyang magagawa. Gaano kalakas ang loob niya? Because merong Kristo sa buhay niya na pinapamuhay niya. And that is why kaya niyang sabihin yun, Satan, iiyak ka lang sa akin. Kaya lang tayo, matakot pa lang tayo sa salita, Satan? Hello, kapatid. Kaya nga pag susulat ako ng pangalan niyan, hindi ko binobold yan eh. Hindi ko kinakapital eh, small lang. We should look to Satan as a small one because we have a greater one. Amen? Kaya makita po natin dito sa ating pinag-aaralan kung paano tayo pinagtatagumpay ng Panginoon, basta sundin po natin siya. Sabi pa dyan, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the ruler, against the authorities, against the cosmic power over the present darkness, against the spiritual forces of evil in heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Stand therefore, ilang beses binanggitang stand. Yes, stand. Kapatid, tayo po i-warrior. Warrior po tayo. Amen po ba? At ang warrior po, hindi nagpapadaig yan. At tayo po warrior ng Panginoon. Hindi po dapat tayo magpadaig sa tukso ng kalaban. Alam niyo, pinaka-common na tukso ng kalaban ngayon? Internet. Kasi lahat tayo may access na eh. Games. Alam niyo po, na-addict din ako sa games. Honestly. Nag-charge pa lang cellphone ko, games na ako. Coin Dozer lang naman nilalaro ko. Alam niyo yung Coin Dozer? Yung mga sinauna, yung mga puzzle. Yun lang naman yung laro ko kasi ayoko natatalo sa laban. Ayoko yung mga masyadong technical. Ayoko ng mga ganun. Yung mga ganun lang, puzzle lang. Tumataas pa level ko nun. Alam niyo yung na-realize ko in life? Yung pagde-devotion ko, nawawala na. Kasi pag uwi ko, gusto ko mag-games eh. Ano yung ginawa ko? Dinilit ko po yun. And this is my challenge to everyone. Naku, ang daming nasaktan. Yes. Gusto po natin lumago? Willing tayong lumago? Taas nyo nga yung cellphone nyo. Natakot na kayo, di ba? This is my challenge to you. Alam nyo, kung di nga lang natin kailangan ng Facebook sa pagla-live streaming natin, binura ko na rin yun eh. Totoo, binura ko na lang. Dati kasi binura ko na yun. Nung nagka-pandemic, kailangan natin live streaming, in-install ko uli kasi kailangan eh. Pero wag natin i-abuse. Diba? We should use it wisely into advance of the kingdom. And the same thing, alam niyo, wala namang problema talaga mag-games eh. Honestly, walang problema. Amen? Ang problema, ikaw. Hindi mo kayang kontrolin. And anything that you cannot control will control you. Amen po ba? Kasabi mo sa kapatid mo, yung katabi mo, control! Delete! Honestly, if we want to grow, nagle-level up ka kasi mga games eh. Diba? Nagle-level up ka. Alam niyo, hindi po ako against sa ginagawa yung mga ganyan, yung pag-games nyo. Hindi ako against dyan. But we want to use it properly. Kaya mga pamangking ko, nung nawalan kami ng internet, ay nagkasakit yung isa. Sabi ba naman doon? Ay, umiyak nga yan eh, kasi natalo eh. Natalo dahil walang internet. Nagkasakit nga. Sabi ko, kayo, pagpapasok kayo dito, pagbabasahin ko kayo ng Bible.
Pagbabasahin ko kayo. Pagpasok niyo rito, pagbabasahin ko kayo. Ayan, sabi ng tito naman eh. Bakit? Kasi gusto ko lumago sila. At gusto ko rin po sa buhay po ng bawat isa, lumago po tayo. Amen. Hindi lang po tayo tatawa ngayon. Gagawin po natin. Amen. Be intentional. Be intentional po. At sabi diyan, dito po sa verse 16 na tayo, in all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of evil one. Kita nyo, meron kasing gagawing talagang kalaban eh. Kung tayo nga nag-i-step ng isa, naku yung kalaban, daming in-step niya, nananakbo pa yan. Kaya huwag tayo papadaig. Kung sila nag-i-step ng twice, tayo, mas higit. Amen po ba? May gagawin po tayo. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God, praying at all times in the Spirit. Tignan niyo po to, prayer all times in Spirit. Hindi yung nakagawin mo, thank you Lord, salamat sa maghapong ito. Amen. Hindi ganun eh. May tinatawag na pray in the Spirit. Kasi meron panalangin na hindi mo alam, pero yung Spirit mo alam. Na-experience ko na ba one time? Ako na-experience ko one time, nagising ako ng gabi. Nagising ako ng madaling araw and I don't know kung bakit. And the Spirit lead me to pray. May nireveal siya sa aking taong ipanalangin. And I pray for them. And kinabukasan nalaman ko, may nangyari pala sa kanilang family. May isa palang pagsubok. Sa family ko, may muntikan palang maaksidente. Kaya pala ginising ako ng madaling araw. May mangyayari pala. May mangyayari pala on that day. At kung tayo, hindi tayo sensitive, baka hihilig ka lang. Ano ba naman yan? Nagising ako ng ang aga-aga pa. Tutulog na lang ako. Hindi ganun. Kaya nga pag tayo po daw, sabi ng ating pastor, pag hindi tayo makatulog sa gabi, baka may nililid ang Holy Spirit. O baka kaya iniisip natin, makatulog sa gabi, ano bang nangyayari sa Facebook ngayon? Nag-games ako. Kapatid, nililid tayo ng banal na Espiritu Santo. And that's why maging sensitive tayo sa galaw nun. Hindi sensitive sa emosyon. Be sensitive in Holy Spirit, sa kanyang action. Amen po? Kaya makita po natin kung paano tayo tinuturuan ng Panginoon. We should guard our fire. Guard our fire. Sabi dyan sa 18, praying all times in spirit with all prayer and supplication to the end. Keep alert. Keep alert with all perseverance making supplication for all the saints. And who is the saints? Tayo, tanda natin, hindi mga rebutong tumayo tayo kung saan-saan dyan, kung sino-sino na ginawa nilang santo. We are the saints. Amen po ba? At sabi doon, all saints must keep alert. Guard our fire. Amen po ba? Be equipped to protect. Let our fire burns. Yan, kaya awit po tayo mamaya. Kanina sabi sa akin yung medyo talagang pinuntahan agad ako pagpasok ko eh. Pastora, pagkatapos mo magsalita, bigay mo sa akin yung mic. Pagka-awit na, ko, grabe ka talaga, ayaw pawakan ng mic, wala kang tiwala sa akin. Kukunin talaga yung mic. Ito na nga lang yung chance ko eh. Kasi ko, sige na, hindi kulang kasi yung mic. Sige na, okay na, naiintindihan ko. Okay, mag-alala daw kakanta mamaya, dyan na lang sa backstage. Pero kidding aside lang, totoo naman. Baka magliyab nga talaga tayo dito. Amen? Let our fire burns exclusively and inclusively. Amen po ba? So we cannot run out of fire if we continue to serve our purposes and brought the source in our life, Jesus Christ, the ultimate and only source of our life. So how to stay on fire? Tignan po natin itong ating pinag-aralan. May acronym po yan. F for filled by the Holy Spirit, intentionally grow, raise your actions and works, equip to protect. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Fire is both beneficial to us and slanderous. Kagaya sinabi ko kanina, bakit siya beneficial? Because sometimes, at dapat naman talaga, it can edify us. It can edify the church. Itong fire na to na binibigay sa atin ng Panginoon. So, hindi niya binigay sa'yo para lang sa sarili mo lang.
dapat magamit po ito. And slanderous, nakakasira ng mga plano ng kalaban. Hindi sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Minsan po, awitan po natin muna ang ating Panginoon bago natin to i-lead in prayer. And kung tayo pong lahat, sige tayo pong lahat ay magsitayo. Alam niyo po, kung tayo, ang Panginoon po ay nangungusap sa atin ngayon, kung tayo kinakausap ng Panginoon at gusto niya magkaroon ng revival sa atin, ng breakthrough sa ating buhay spiritual, hayaan po natin na mag-ministry ang banal na Espiritu Santo sa oras pong ito. Amen. Ayan, hallelujah. Tunay nga po na nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil tayo po ay binigyan ng Diyos ng bagong buhay. Amen po ba? Lahat po ba tayo ay nakaranas ng bagong buhay na nanggaling sa Panginoon? Amen. Yan, sa oras po na to, let us appreciate kung paano po tayong binago ng ating Diyos. At hayaan natin na yung fire ay magpatuloy sa ating mga buhay. Don't wanna go back, Lord, to the way I used to live, the way I used to live. I won't go back, Lord, to the way I used to be before you rescued me. I don't wanna go back, Lord. Don't wanna go back, Lord, to the way I used to be, the way I used to live. I won't go back, Lord, to the way I used to be before you rescued me. I don't wanna go back. Don't wanna go back, Lord, to the way I used to be, the way I used to live. I wanna go back, Lord, to the way I used to be before you rescued me. Your fire, oh God. Yes, Jesus. Your fire burns within me, burns within me with your fire. Your fire, your fire burns within me, burns within me with your
to the way I used to be, to the way I used to live. I wanna go back, Lord, to the way I used to be before you rescued me. Yes, Jesus. Yes, hallelujah, Panginoon. Naniniwala po kami na meron kang bagong pagkataong ibibigay sa amin sa oras na ito. Panginoon, nandito po kaming lahat sa iyong harapan. Ninanais po namin yung apoy na naglalagablab na nagmumula sa inyo. Panginoon, ninanasa po namin ito. At sa oras pong ito, sa bawat isa na nakatayo sa iyong presensya, Panginoon, tinataas ka namin. Hiningi po namin ang banal na Espiritu Santo sa oras na ito upang kumilos sa buhay ng bawat isa. Yes, oh God, Abba. Yes, Shikapa, oh God. Hallelujah. Lord, let your fire come down. Let your Holy Spirit come down to us, oh God. And fill us with the power, oh God, that you have promised to us. Panginoon, hallelujah. Yes, Abba, oh God. Let each and everyone right now, nagnanais na maranasan ng banal na Espiritu Santo, itaas ang kanyang mga kamay. Huwag kang mahiya, hingin ito sa Panginoon, pagkat dapat po natin maposes ang kapangyarihang ito. That everyone, oh God, that will receive it, ay magkaroon ng powerful life as Christian, powerful life, oh God. And right now, in Jesus' name, oh hallelujah, prepare us, oh God, prepare us, oh hallelujah. Panginoon, we ask, oh God, we ask the power of the Holy Spirit to come down in our life in Jesus' name, oh God. Hallelujah, God. Shikama, oh God. Hallelujah, Lord. Lord, be able, oh God. Enable us to do works, oh God. Enable us, Panginoon, upang makapasok sa iyong kalooban. Enable us, oh God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Tulungan mo kami na mapalago pa. Tulungan mo kami, Panginoon. Revive us, O God. I speak revival right now, O God, in Jesus' name. I speak breakthrough in Jesus' name, O God. Lord, kagaya ng aming inawit, hindi na namin babalikan ang buhay na dati mo kami, Panginoong, kinuha. Lord, hindi na namin babalikan ang mga buhay na ito. Kung saan mo kami inaahon sa putikan. Kung saan mo kami niligtas, Lord, hindi na namin babalikan ito. Hindi na namin lilingunin. At simula sa araw na to, Panginoon, nakatuon na lamang ang aming atensyon sa inyo ng buong buo. Oh, hallelujah, Panginoon. Be fire burning in our life right now in Jesus' name, oh God. Hindi kami lalabas sa iglesyang ito na hindi punong-puno ng iyong presensya, ng iyong pagpapala, ng iyong kapangyarihan. Hallelujah, oh God. And right now, oh God, we seal this sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. At ng banal na Espiritu Santo, oh hallelujah, the Holy Spirit. Holy Spirit, oh God, we acknowledge you in our life. Minister to us, empower us, that we may edify each and every one at ang aming church at ang bawat isa. At itong fire na binigay mo sa amin maging contagious, nakakahawa ng isang Kristiyano at ng bawat at bagong mananampalataya at maging ang aming pamilya. Panginoon, this we seal, O God, this prayer sa tanging pangalan ng anak na si Jesus at ng banal na Espiritu Santo. At ang lahat ng tumanggap na kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Tunay nga na salamat po sa salita ng Panginoon at salamat po sa buhay ng ating pastora sa pag-share po ng salita ng Diyos sa umaging ito.
tunay nga na nakakabusog. Amen? Nakaka-encourage, di ba? Nakaka-feel ng heart at yung spirit po natin. Nandoon yung fire. Amen po ba? Nandun po ba yung fire? Amen. Nag-uumapaw po yung apoy na naririnig po natin. Amen po ba? At tunay nga, nakakabusog yung salita ng Panginoon. Tunay nga, sabi doon kanina, yung ating buhay Kristiyano is nakakahawa. Amen po ba? Nakakahawa po ba tayo? Amen. Amen po ba? Sa pagbibigay po natin, nahahawa po ba natin ang katabi natin? Nahahawa po ba natin ang kapatiran natin? Amen po ba? Sabi dito sa promise ng Panginoon, basahin ko po sa Malakay 3:10 sa Tagalog po. Sabi dito, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalagyan. Kailan po ba nag-fail ang Panginoon? Never. Amen? Binigyan po tayo ng Panginoon ng isang pangako na punong-puno ng pagpapala. Amen po ba? Binigyan tayo ng Panginoon ng promise at dapat po natin itong i-receive. Kapatid, na-receive niyo po ba ang pangako ng Panginoon? Kailangan po natin itong i-receive. Bakit? Binigay sa atin ng Panginoon ito. Pag ni-receive po natin ito, maliit man ang binigay mo sa Panginoon. Ano ang sabi dito? Ang pangako ng Panginoon ay pagpapalain ka niya ng nag-uumapaw at higit pa. Amen po ba? At nakaka-impluwensya yon. Yung pagpapala na yon, nakaka-impluwensya yon. Maliit na halaga, nagkakaroon ng impluwensya. Yan ay lumalaki dahil sa Panginoon. Amen po ba? Doble. At ano ang ina-impluwensyahan po nun? Hindi lang sa sarili natin. Kapatiran, lalo-lalo na po yung iglesia natin. Ang sabi dito, para magkaroon ng pagkain. Amen po ba? Magkaroon ng financial ang ating iglesia. Hindi po para sa Panginoon ang ating binibigay. Para po ito para sa atin din. Ito ay bumabalik po para sa atin. Amen po ba? Nagagamit po ang salaping ito para sa kagawain ng Panginoon. At sino po ang naaabot nito? Tayo rin. Praise God po kasi sa panahong pandemic po, alam po, napakabuti ng Panginoon kasi never po nag-fail ang Panginoon sa kanyang pangako. Kasi pandemic, ang iba walang trabaho, walang kita, but then praise God, ang church na ito hindi po pinagkulang ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Sumusobra pa nga di ba? Yung will ng Panginoon sa church na ito is umaapaw. May plano pa po ang church para lumago. Amen po ba? At sa tulong ng Panginoon, salamat sa Panginoon, at ito'y lumalago sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Natutunan ko rin dati. Tama po yung sinabi ng ating mahal na pastora po. Hayaan niyo pong i-share ko po, no? Yung buhay ko bilang bagong Kristiyano is napakalayo po sa tunay na Kristiyano. Ang pagbibigay ko noon is napaka-limited. Ayoko magbigay kasi magpapadala ako. Kasi bibili ako ng gusto ko. Ito lang, 200 na lang. Ibig sabihin, yung kinikita mo sa isang buwan, 2,000 lang. Diba? 10% ng income. Binibigay mo sa Panginoon is 2,000 lang. 200 lang. Parang equivalent ng sahod mo, magkano bang sahod? Diba? 20,000. Equivalent is 2,000. So, nung nakakilala ako sa Panginoon, tama po ni sinabi ng ating mahal na pastora na yung full of fire sa pagbibigay. Amen? Nandun yung desire natin. Nung nakilala ko si Lord ng tunay, nandun yung desire ko. Nagugulat ako. Sabi ko sa asawa ko, magkano bang tithes natin? Ganito. Wow, praise God. Pinagpapala tayo ng Panginoon. Kasi yung dating 200, dinoble ng Panginoon Diba? 1,000 na. Diba? Hindi lang hundreds, naging thousands na. Diba?
gaano ka-effective, gaano katapat ang Panginoon sa ating buhay. Kapag tayo nagbibigay ng tama at sumusunod tayo sa utos ng Panginoon, nandoon yung nag-uumapaw na pagpapala. Amen po ba? Praise God po, at sa oras na ito, hayaan po natin na maging influencer po tayo. Hayaan po natin maging kahawa-hawa po tayo sa bawat isa. Amen po ba? At pagpalain po ang bawat isa. Tayo po yung magbigay sa ating Panginoon. Puso'y nasasabi, sama-sama naming dadamhin. Ang presensya mo'y dadaloy, kapangyarihan mo'y nadaloy, kalwalhatian mo'y nadaloy sa bawat isa. Ang biyaya mo'y dadaloy, pagpapala mo'y dadaloy. Ayan, hallelujah. Sa oras pong ito, pagkatiwala po natin sa Panginoon ang ating mga kaloob at patuloy na pagkatiwala lamang po natin sa Panginoon ang lahat ng ating kaloob upang ito ay magamit lamang sa kanyang ubasan. Hallelujah, Panginoon. Salamat po sa oras na ito na narito kami upang magkaloob sa inyo. Nagkaloob po kami, Panginoon, batay sa aming kakayanan, Lord. Alam nyo, Panginoon, ang aming puso. Alam nyo ang aming kakayanan. At kayo ang nakakaalam ng bawat isa sa amin. Salamat po sa desires ng bawat isa, sa pagkakaloob, sa tapat na pagkaloob sa inyo, Panginoon. Hayaan nyo itong salaping ito ay lumago. Palakihin nyo ito, Panginoon. Gamitin nyo lamang ito sa iyong kingdom upang mahahayo, Panginoon, ang bawat isa. Bawat kapatiran na gagamitin nyo, Panginoon. Salamat po sa blessing na ito ipinagkaloob nyo sa church. At i-bless nyo rin, Panginoon, ang bawat kapatiran na nagbibigay. Bigyan nyo sila ng nag-uumapaw na pagpapala. Ibalik nyo sa kanila ito ng siksik, liglig at umaapaw. Salamat po sa iyong mga pangako na patuloy na aming hinahawakan sa oras na ito. Salamat po sa inyong kabutihan, sa lahat po na nagkaloob. Salamat po sa mga pusong tapat na nagbibigay sa inyo, sa mga kapatid na tapat na nagbibigay sa inyo. Sa panahong kahirapan, kasaganaan, hindi sila nagsasawang magbigay sa inyo, Panginoon. Patuloy pa rin silang sumusuporta sa iglesia. Patuloy na nakaka-impluwensya sa bawat isa. At patuloy niyo itong paglaguin sa kanilang buhay. Huwag niyo itong alisin, Panginoon, sa kanilang buhay. Salamat po sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito, ang lahat ng salaping ito, magamit lamang sa inyong kapurihan, Panginoon. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan po, purihin po ang Panginoon sa ating pagbibigay. And even po sa preaching po kanina, sobra ba tayong na-stir ba ang hearts natin? Ay nako, parang na-stir po ba ang hearts natin? Amen. Talagang sabi nga, dapat evidently po ang fire sa ating mga puso. Amen ba? Amen. So may good news po ako sa inyo. Gusto niyo na po ba ng good news? Amen. So ang pledge po natin para sa prison ministry po natin ay natapos na po. Yay! Ayan. So purihin po ang Panginoon sa mga talagang binuksan ang puso ng Panginoon para sa pagbibigay po sa mga Bible po sa mga prisons po. Ayan po. So sa mga following weeks po, baka makabili na po tayo ng Bible para ma-distribute na po sa kanila. And yan po yung mga nagbigay. Yan. May mga listahan po tayo. Tingnan niyo po kung nandiyan ang anyong pangalan. Maraming salamat po sa inyo. Alam po ng Panginoon yung mga ginawa niyo po. Si Lord na po magbabalik na sa inyo niya ng siksik, liglig at umaapaw. Amen ba? Ay naku, ang tahimik oh. Ayan, o diba? Kung maalala niyo po mga kapatid, ang goal lang natin is, magkano lang po? 15, pero grabe po. Grabe po, diba? Nag-exceed po. Amen ba? Ganyan po ba nag-aalap para sa Panginoon na ating mga puso?
Amen. Sige nga po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yung mga salaping yan, hindi po yan masasayang dahil gagamitin po yan para sa kalalawak na ubasan ng Panginoon. At sige po, patuloy na anuhin po natin na yung mga gawain po natin, subaybayan po natin, tangkilikin po natin. Kasi sabi nga, evidently, kailangan maging intentional po tayo sa paglago natin. And nakapaglalago po yung mga pagtangkilik natin sa ating mga gawain. Amen ba? Nakakapanood ba tayo ng mga online services natin? Amen. Sige po, tayo po'y tumayo at salyuhan na po natin ang katagumpayan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ayan, napagpala po ba tayo sa umagang ito? Napagpala po ba tayo sa umagang ito? Amen. Minsan pa, palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. May gandang pagmasdan, tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Gandang pagmasdan, tayo'y nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niya, sadyang wagas. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niya, sadyang wagas. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sama-sama! Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sama-sama! Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa bawat isa. And God bless us all.
Panginoon.